Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, August 2025. Sa kasalukuyan nga po, ang binomonitor natin si Bagyong Waning ay huling namataan sa north-northeast of Taiwan, na kung saan nga po ay wala na nga po itong direktang epekto dahil nga po ay nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan nga po inaasahan nga po natin na magiging maliwalas ang panahon dito sa area ng Luzon pagsapit ngayong umaga. Samantalang pagdating ng hapon at gabi, inaasahan pa rin nga po natin ang mga localized thunderstorm na siyang nagdudulot ng mga pag-ulan lalo na sa hapon at gabi. Samantala, ang panibago nating low pressure area na minumonitor, na kung saan nga po ay papasok na ito ng ating Philippine Area of Responsibility, at huli nga po itong namataan sa layo nga 1,733 km east of Verac, Catanduanes, na kung saan nga po makikita nga po natin na ang kanyang mga kaulapan na dala, kung saan nga po kapansin-pansin ang lawak nito na siyang magdudulot sa atin ng mga pag-ulan kung ito ay lalapit sa ating bansa, na kung saan yung mga cloud cluster na ito ay inaasahan nga po natin na magdudulot ng heavy to intense rain kung ito ang matapat dito sa ating Philippine area. Samantala, patuloy ang ating pagmonitor upang sa gayon ay malaman natin kung saan nga ba ito posibleng dumaan. Ang aming pagtaya nga po sa aming pagmumonitor, bagya po itong pahilaga muna, bagya ang saglit pahilaga, kaya makikita natin, so halos same lang din siya kahapon. So bagya siyang umakyat, pahilaga, and then pakanluran. So possible nga po dumaan nga po ito, low pressure area, sa Hilagang Luzon, kung saan nga po same lang din siya ng mga nakaraang bagyo na tinatahak, kung saan nga po ngayong Agosto nga po ang ating mga climatological track kung nilabas ng Pag-asa, na kung saan nga po sa Hilagang Luzon na daan yung mga bagyo base sa August na climatological track nga po yan. So possible nga po dumaan ito sa Hilagang Luzon kung ito man ang bababa sa Hilagang Luzon, na kung saan nasan nga po natin sa Batanes. Kung ito ay bababa, possible nga po duman ito sa kalupaan ng Cagayan Valley patungo nga Apayao, and then punta ng Ilocos Norte. Possible na dumaan po yan sa ganyang area. So ating pong pagantabayanan kasi inaasahan po natin na pabago-bago po ang panahon, or possible pa po yan magbago. Kaya po ating pagantabayanan pa po yan. So kaya pakisubaybayan lang po ang mga susunod nating update hinggil nga po sa ating monitor na low pressure area. Dahil kung ito nga po ay lumakas bilang isang ganap na bagyo, asahan po natin ang makaka-apekto ito sa ating bansa, na kung saan magdudulot nga po ito ng malakas na paulan kasama ng hangin na po yan. Kaya po ating pagantabayan, dahil may minomonitor po tayong bagong sama ng panahon sa labas, at makikita nga po natin halos nasa boundary na po siya, or papasok na po siya sa mga susunod na araw o susunod na oras. Samantala, para sa kasalukuyang lagay ng ating panahon, dahil nasa labas pa naman ito ng papasok ang LPA sa ating bansa, inaasahan po natin sa northern at ng ating bansa at halos buong kapuluan ng Luzon ay asahan po na magiging banayad pang magiging maliwalas. Ngunit pagsapit nga po, pagsapit ng hapon at gabi, asahan po ang mga kalat-kalat na pag-ulan at mga localized thunderstorm lalo na sa ating lugar. Na siyang nagdudulot po yan ng malalakas, kung minsan umaabot po yan ng mga 2 hours ang matagal na pag-uulan na ating inaasahan. Ayan, para naman po sa maging lagay ng panahon dito sa area ng Visayas, na kung saan nga po sa silangan ng ating sa silangang bahagi ng Visayas ay asahan pa rin po ang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan. Nadulot nga po yan ng epekto ng low pressure area na papasok
sa ating bansa at mga localized thunderstorm na siyang nagbibigay ng mga pag-ulan lalo na pagdating ng hapon at gabi. Samantalang sa kanlurang bahagi ng Visayas, sa Western Visayas, Negros Island, ay asahan po rin natin ang fair weather kung saan bagya tayo makakaranas ng maliwalas na panahon pagsapit ng umaga at mataas pa rin ang mga tsansa ng mga pag-ulan lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Yan nga po ang kaya po maging alerto lang po tayo sa mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan na dulot ng mga localized thunderstorm. Kaya asahan din natin sa mga susunod na araw ay possible na magkaranas tayo ng mga pag-ulan na bagyang lumakas pa dahil sa paglapit ng low pressure. Samantala, para naman sa maging lagi ng panahon dito sa Mindanao, saan pa rin po ang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog at pagkidlat dulot ng localized thunderstorm na dahil sa hangin na gagaling sa timog ng Mindanao at nagdadala ng mga thunderstorm. At kasama na rin po yan, mayroon din tayong sterlis na bahagyang nakaka-apekto rin sa Mindanao area at sa silangang bahagi ng Visayas. Samantala, dahil dyan, asahan po natin ang mga pag-ulan, lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Sa halos buong Mindanao po yan, kaya maging alerto lang po tayo sa mga biglaang pag-ulan. At kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan, ugaliin pa rin natin magdala ng panangga sa ulan at sikat ng araw kung kayo ay lalabas. At para naman dito sa Palawan area, asahan pa rin natin ang maulang panahon at maulap na papawirin. Dulot nga rin po yan ng mga thunderstorm na mga kapansin din nga po yung mga kaulapan na kalat-kalat po yan na kung saan kung tayo ay matapatan yan at bumuhos ang ulan, yun nga po yung tinatawag natin mga thunderstorm na siya nagdudulot ng mga pag-ulan. At yun nga po ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng panahon dito sa loob ng ating bansa. Samantalang silipin naman natin ang magiging lagay ng ating karagatan na kung saan nga po wala tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybay ng ating karagatan. Subaligit, iba yung pag-iingat pa rin po sa mga kababayan natin na maglalayag para na rin sa ating kaligtasan. Samantala sa mga susunod na araw, iba yung pag-iingat po dahil sa paglapit ng low pressure or kung possible na lumakas po ito bilang ganap na bagyo, ay asahan natin magiging malo ng karagatan lalo na dito sa silangang bahagi ng ating bansa. Kaya po, pinag-iingat natin ang ating mga kababayang mga isda sa pagpalaot sa karagatan. At yun nga po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, August 2025. Samantala, para po maging updated po kayo sa mga bago nating update, paki-like and subscribe na rin po, and then don't forget to share para marami po tayong maabisuhan mga kababayan hinggil sa mga ulat panahon at para sa magiging lagay ng panahon at sa palapit na bagyo or low pressure areas na ating minomonitor. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless us all. Bye for now guys.